Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kape muna po tayo, saka pamahaw. Ano niya, Mr. Maravillas, yung pamahaw. Almusal. Ang almusal sa amin dito sa sa Albay, sa Bicol, pamahaw. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung pamahawan mo. Ang sarap po ng almusal natin ngayon. May nagdala sa akin itong napaka-healthy na pamahawan, sinap ng kamote. Ito, naubos ko na nga po yung dalawa. Ito yung kinakain ngayon ng mga mayayaman. Bakit Mr. Maravillas? Mayaman ka na. Hindi po. Ang ibig kong sabihin, nakita ko kasi si Manny Villar. Ang kinakain na po, kamote. Pagkain lang namin ito mga kababayan sa barangay noong panahon. Ito yung aming almusal. Minsan pati pananghalian at sa gabi, kamuti-kamuting kahoy. Ngayon, siyempre yung paniwala namin noon, ito ay pagkain mahirap. Kasi root crops, di ba? Pag root crops, pagkain mahirap, yan ang ating the usual belief sa kultura ng mga Pilipino. Pag mga root crops mga kababayan, yun pala, yung pagkaing mahirap na sinasabi natin noon, yun pala yung masustansya. Ngayon, pagkain na ng mga mayaman, mas mahal pa po sa bigas. Yung kilo nito mga kababayan dito sa amin, 80 pesos per kilo. Di ba? Yung bigas, may 20 pesos na. 20 pesos na lang. 20 bigas, meron na. Sa kabutiang loob ng ating Pangulong BBM. Di ano yan, ulam Mr. Maravillas. Usually, pag ganito yung almusal namin, yung kinudkod na niyog, grated coconut, kinudkod yung tawag dito sa amin. Kaya lang, hindi na ako nakapagkudkod ng niyog. Ito na lang po yung ulam natin dito. Oh, di ba? Ano yan, Mr. Maravillas? Ito yung kuyog ang tawag dito sa amin. Iwan ko sa inyo kung anong tawag sa inyo. Kuyog. Nilagyan ko ng langkwas. Hindi ko lang alam kung ano sa Tagalog yung langkwas. Ang siya, pamilya yata ang langkwas mga kababayan. Ito siya, ginawa ko. Chinap kong langkwas mga kababayan ngayon pa lang. Nagtanim ako nito. Binili ko doon sa Boulevard. May mga nagtitinda doon ng mga root crops. Tinanong ko, sabi ko, may langkwas ba kayo? Para pag may kuyog, ito talaga yung kapartner po. Nilalagay siya. Pamilya ng luya. Parang yung lasa niya, parang luya. Kaya lang, iba naman yung tawag sa kanya. Ay langkwas din pala yung tawag nito, or lingkwas. Alpinia galanga, yung scientific name. Tama, pamilya ng luya siya, mga kababayan. Parte siya ng Asian cuisine, pati sa Malaysia, Thailand, Indonesia. Ginagamit siya as spicy flavor. Kuan din pala siya, may medicinal value siya. Traditionally used for cough, colds, inflammation, rheumatism, and digestive issues. O kita mo na. Gamot din pala to. Ayan Yan ang itsura niya mga kababayan. Yan ang pananim. Mayroon ako nito dito sa dito sa bahay. Imbes na mga halamang flowering plants, ang tinatanim ko po mga ganito, mga gulay. May gabi nga ako dito. Dito lang mga kababayan sa paso. So napakasarap niya mga kababayan. Isahog dito sa kuyog. Maliliit na isda siya. Hilaw lang siya mga kababayan. Inaasin lang siya. Tapos may kalamansi, sili, sambalas.
Di ba? Napakasarap ng almusal natin. Ito siya. Oh. Kamote. Saka itong ano. Ito yung ulam. Yung sabaw masarap. Yan o. Hilaw lang siya mga kababayan. Mas masarap siya pag matagal na. Tawag sa amin, tinumay na kuyog with langkwas or lingkwas. Medyo maalat siya. Kailangan talaga yung asing dagat para ma-preserve siya. Kahit 1 buwan, 2 buwan, 2 buwan po, hindi nasisira. Parang binuro siya mga kababayan. Gamit yung sea salt. Di ba, mga kababayan? O ngayon, i-update ko na rin kayo ng kalagayan ng Mayon Volcano. Kasi nagkakabuhay po ngayon yung mga volcanoes dito sa ating bansa. Di ba yung Canlaon? Active pa rin hanggang ngayon. Tapos yung Bulkang Bulusan dito sa Sorsogon. Tapos yung Mayon Volcano. Una yung Taal. Tapos kahapon, may balita po, nag-erupt na naman po yung may minor eruption. Ayaw magpatalo ng Taal Volcano dyan sa Batangas. So ito yung balita kahapon. There is an ongoing minor eruption at Taal Volcano according to PHIVOLCS. Report dito ng GMA mga kababayan. Kagabi, the minor phreatomagnetic eruption from Taal Volcano main crater has ceased at tumigil na pala siya. 7:15 kagabi mga kababayan according to PHIVOLCS. So yung mga active volcanoes, muli na nagpakita mga kababayan ng restlessness. At dito sa amin, ito po yung yung latest ngayon. Tuloy-tuloy pa rin yung paglabas po ng mga pyroclastic materials. Ito siya mga kababayan, napakagandang tingnan paggabi. Courtesy ni Joseph Trillies. Kagabi to mga kababayan. Itong si Joseph Trillies laging nakatutok diyan sa Mayon Volcano. Kaya pag bumuga, hindi naman continuously ganyan. Kumakalma minsan, umihina yung pagbuga ng apoy. Ito yung nakuha niya. Yung nagkaroon mismo ng pyroclastic flow na medyo malakas mga kababayan. So, yan yung kalagayan mga kababayan kagabi. O di ba, napakaganda. Kaya ang description niya, beautiful disaster. Taga DOT siya, Department of Tourism. Empleyado siya siguro ng Department of Tourism. So, lagi siyang nakatutok sa bibig ng Mayon Volcano. So, napakagandang tingnan mga kababayan. Kaya dumami yung mga turista pong pumupunta rito sa amin ngayon. Yan o. Dangerously beautiful. Napakagandang tingnan mga kababayan ang Mayon Volcano. Ganyan talaga po ang Mayon Volcano. Mapanganib siya pero hindi nakakasawang tingnan. Kahit nga kami po dito, araw-araw nakikita namin, pero hindi kami nagsasawang tingnan siya pagmasdan. Kaya ang tawag namin yan, Daragang Magayon. Ang ibig sabihin po ng Daragang Magayon, yung binibining maganda. Magandang binibini. Daragang Magayon. So anyway, ready na din po yung ating mga local officials dito at bastante. We have sufficient relief goods, yung mga pagkain para sa mga evacuees, mga families na nasa evacuation centers ngayon. The other day, pumunta rito si Secretary Gatchalian para pulungin yung mga local officials, gobernador, mayor, at ipaabot yung assistance ng national government. Kaya wala kaming problema po pagdating sa tulong galing sa national government kasi yun ang utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Asikasyon agad-agad yung ating mga
kababayan. So yun, pag-usapan natin yung mga balita sa national. I-update ko kayo tungkol po doon sa isang army colonel na ang sabi nag-withdraw ng support kay President Bongbong Marcos. And afterwards, hindi magkamayaw yung mga DDS po, DDS influencers. Sabay-sabay na ng gatong. Hindi po. Hindi umubra yung kanilang panggatong. Ito ngayon yung development ng balita. Sabi mga kababayan ni Colonel Michael Lohico sa kanyang post sa Facebook, as of 10:30 tonight 1930 hours, 130 hours, 7:30 siya kagabi. Itong si Colonel Mungao voluntarily submitted himself back to the military control. We had a long talk and he is fully cooperating with our investigation. Immediately, nang mag-post siya mga kababayan, sabi nga natin, baka ginapang ng mga kalaban. Alam na ninyo kung sino? Duterte Camp, yung mga retired general, yung siging panggatong, tulad ni retired General Pokis, naghahanap ng damay, gustong idamay yung active member ng Armed Forces. Gustong sumama sa kanila. Kinausap ng kanyang commanding officer, si Colonel Mungao, kinausap ni General Lohico, bumalik na sa military control daw after na makausap ng medyo mahaba-abang oras. Siguro napaliwanagan, huwag mo anyan subukan. Baka masira ang buhay mo. Baka ganun po, mga kababayan, yung sinabi. Tulad ng sinabi ni Digong noon sa droga, huwag mong subukan, baka masira ang buhay mo. Di ba? Pag sinubukan talaga ninyo, masisira yung buhay mo. Imagine, 34 years ka sa military service. Pagkatapos, itatapon mo lang yung iyong career, pati yung tawag dito, retirement mo. Kung kailan ka pa, tumanda. Di ba? Ayan po si Colonel Mungao, mga kababayan. May mga lumabas na balita na ang sabi, sumama kasi daw yung loob. Kasi hindi siya kasama sa na-promote na maging general. Diba last week, pinasumpa ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga bagong general. Hindi kasama yung pangalan niya. Siyempre, baka hindi umabot yung kanyang performance. Short of yung sa promotion na kinakailangan. Based on merit siya. Lalo pa mga kababayan, kung yung pag-uugali niya, kasama yan siya, sa tinitingnan siyempre. Yung pag-uugali, bilang military officer, dapat should strictly observe yung high standard of professionalism bilang military officer. Di ba po, mga kababayan? And bilang military officer, dapat hindi ka nagpapa-influensya sa politika. Apolitical, non-partisan dapat ang isang military officer. Pero kung gusto mo sa politika, pwede man, umalis ka muna sa serbisyo. Mag-retire ka na, avail ka ng early retirement mo, then sumama ka sa politika. Ganun lang po yan. Pero habang nasa active service ka, non-partisan ka dapat. Pinaliwanagan ni General Lohico, bumalik na daw sa military control. Huwag ninyong subukan. Talagang masisira yung buhay ninyo. It's not worth your sacrifices. Huwag pagagatong sa mga nag-odyok po sa inyo. Diba? Ang daming nag-odyok. Sabay-sabay na umatake kahapon, mga kababayan. Yung mga DDS influencers. Buti yung mga DDS influencers naka-payroll. At wala yun pinoprotect na retirement. Diba? Kayo po, sayang ng inyong serbisyo. Masisira lang, pati yung pamilya po ninyo. Sabi ng mga nag-react, sabi ni Marites Dangilan Vitog, so journalist po ito, what is the next step? Ultimately, he will lose his retirement benefits? Sagot ni Mike Lohico ni General, one step at a time, ma'am. Iniimbestigahan muna, mga kababayan. Tingnan natin kung ano yung resulta. Kung
result siya sa pagkawala ng kanyang retirement benefits as a penalty sa kanyang ginawa, mga kababayan. Sabi ni Arner Seriola, thanks po, remind him to keep the armed forces and PNP out of politics and respect the Constitution. Anyway, kain muna tayo, mga kababayan, kasi lumalamig na yung ating kape. Malamig na yung kape natin. At itong kamote na napakasarap. At saka yung kuyog. Sarap. Sarap nitong kuyog. O, di ba? Simpleng buhay. Masarap yung mga simpleng pagkain lang po. Ngayon, nag-react yung Palasyo Malacanang. Sabi ng Palasyo, due process will be observed and relieve Army Colonel. Sabi po yan ni Jose Castro. Sabi ni Jose Castro, the President is listening niya and observing. If anyone should be held accountable, evidence will be used. Due process will be enforced. And what the law says will be applied. Si Colonel Mungao was relieved by the Philippine Army from his post after a screenshot of his message expressing withdrawal of support for Marcos circulated on social media. Sa kanyang post, sabi niya, sobra na, tama na. The Filipino people are worth fighting for, sabi ni Mungao. However, there was no information on when and where the supposed message was made. Si Army spokesperson Colonel Louie Di Maala said, by the direction of the commanding general, si Colonel Mungao was immediately relieved from his post and put into an assigned status to give way for a thorough investigation by the training command. Si Army Training Command Chief Major General Michael Lohico, in a separate social media post, said the unit is determining possible administrative and criminal charges against Mungao. Yun nga po, sabi ni General Lohico, nagkausap na daw sila at bumalik na, voluntarily submitted himself back to the military control. Kinausap siguro ng masinsinan, sigurado ka niya sa desisyon mong yan. Alalahanin mo ang mabigat na consequences sa mga actions na ginawa mo. Alam mo naman yung batas, and you are a senior officer. You know the weight, the consequences, and weight of your actions. Kung gaano kabigat yung ginawa mong pagkakasala. Hindi tayo pwedeng makisawsaw sa politika, alam mo yan. From the very beginning na pumasok ka sa armed forces, bawal sa atin ang ganyan. Pwede kang pumasok sa politika, pero dapat umalis ka sa military service. Kung handa ka na, di wala bang problema. Possibly ganun. Sino niya yung nanggatong sa'yo para gawin yan? Ano niya, Mr. Maravillas, ang theory mo? Baka may dumaloy pong natokso sa daloy. Di ba? Hindi malayo na may gumapang, tapos may nag-offer. Ito niya yung para in case niya, malagay ka sa langanin, may panggastos ka. O, di ba? Yung mga nanggagatong sa kanya, mga retired general, buti yun retired na. Kaya lang, itong si Pokis na retired general, na sige po ang panggatong, malamang pati yung kanyang retirement, ma-forfeit. May kaso na siya ngayon, inciting to sedition. Nagana po ng damay. Ayan, sige panggatong po ni Pokis. When conscience speaks, what is right is the only choice. By Ana Malindog Oy. Yan, sigang post niya. On Colonel Mungao, Colonel Mungao withdrew his support from President Marcos, and for that, as expected, he was relieved as commander of the Army Training Support Group. Why Colonel Mungao's withdrawal of personal support is constitutional? May ChatGPT assistance pa. Yung argumento niya, mga kababayan, sinat GPT.
para lang mangkumbinsi mga kababayan. Bumalik na po sa kontrol ng military. Nagapag-isip-isip siguro. Wala niya. Malalagay tayo sa napakalaking problema. Damay pati pamilya. Di ba? Mga kababayan. So, yun man lang po ang mga developments ng ating balita ngayon dito sa sinasabing withdrawal of support. Bumaliktad na uli. Bumalik sa kontrol ng military yung kernel na nag-withdraw ng support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So, tuloy ko muna itong almusal natin, pamahaw. Meantime, bye-bye muna po. Lagi pa nating tatandaan sa buhay. You become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.